At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakabiglang balitang lumabas ngayon kung saan isang hitman ang nagsiwalat ng impormasyon na magpapaalab sa mga spekulasyon ukol sa isang malupit na plano ng pagpatay. Ayon sa mga bagong ulat, isang hitman ang nagbigay ng pahayag at itinuro ang kasalukuyang Pangulo ng Bansa si President Coting ng Norte Jr. bilang mastermind sa pagpapakitil sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa impormasyon na nakuha ng ating mga sources, isang hitman na hindi pa pinangalanan ang lumantad sa isang press conference at inamin na siya ay inarkila upang isakatuparan ng isang assassination plot laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng kanyang mga taon sa ilalim ng isang organisadong sindikato, hindi na raw siya makatiis at nagdesisyong magsalita upang itama ang mga maling nagawa. Sabi ng hitman, ang mismong utos ay nagmula kay President Coting ng Norte Jr. na di umano'y may mga personal na alitan at politikal na interes laban kay VP Sara. Inilabas ng hitman ang detalye kung paano umano inutusan siya at ang kanyang grupo na isakatuparan ng krimen, ngunit sa huli ay hindi ito natuloy matapos ang ilang hindi inaasahang pangyayari. Sa ngayon, ang mga otoridad ay nagsagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa mga pahayag ng hitman. Ayon sa mga eksperto sa larangan ng batas, malaki ang magiging epekto ng pahayag ng hitman sa mga kasalukuyang pag-uusapan hinggil sa mga nangyayaring mga politikal na tensyon sa bansa. Kasama sa mga tinitignan ng aspeto ay ang mga posibleng implikasyon sa integridad ng administrasyon ni PBBM. Patuloy na susubaybayan ng ating mga kababayan ang mga kasunod na pangyayari sa controversial na isyong ito. Ang mga otoridad ay magsasagawa ng masusing investigasyon upang tiyakin ang katotohanan sa likod ng mga bintang na ito. Kami po ay naghatid ng mga karagdagang impormasyon sa mga susunod na ulat. Mag-ingat at magtulungan po tayo para sa ating kapakanan at kapayapaan ng ating bayan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Media. Alam niyo bang hindi naman binulyawan, ipinagsabihan natin yung mga putragis na mga mainstream media na puro twist ng istorya, puro kasinungalingan. Ano ang mga inuulat nila? Walang kwenta, talagang tinitwist nila itong ano na ito, okay. Tapos ngayon sisindakin nila si Inday, ano? Okay, tignan natin dito. Sabi ni Palanda. Harap-harapan na kayong binababoy ng gobyernong ito. Hindi ko alam bakit, Pero siguro nakikita naman natin na may mga tao na dyan sa labas. Kanina pumunta si Congressman Marcoleta. 'Di ba? Ang sabi nga ni Marcoleta dyan, sabi niya, I am still an elected member of the House of Representatives. Okay? Kasi nga, kahit anong committee yan, sabi niya, kahit sabihin nilang hindi ako member, pwede akong magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, hindi pa ba ninyo naintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin meron kami sa Congress? Pang-17 taon ko na sa Congress, ngayon ko lang nakita ang mga ang mga pangyayaring ito. Nalulungkot ako, nagdaramdam ako, na nai-stress ako, sabi niya, kung bakit nangyayaring ito. Si Marcoleta, isa yan sa unang biktima na tinanggalan ng chairmanship or membership sa mga komite. Di ba? Kasi nakikita nilang nagvo-voice out. Yun mga kababayan. And I'm glad parami ang mga pumupunta. Kanina, bago ako matulog, nakita ko nga si Marcoleta, si Bato nandoon, and recently si Malotikia. Ang sabi ni Malotikia, itong politikang ito, panirang uri kasi persecution, abuse at saka injustice. Maling-mali yon dahil tayo ay nasa demokrasya at supposedly ang rule of law, sabi niya, ang rule of law hindi pa naman nawawala. Ngayon, kung nawala na, nasa state of martial law na tayo without being declared. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, it's like talagang undeclared martial law na ang nangyayari sa akin. Ay, nako. Kaya sabi naman ni Marcoleta, nung pumunta siya doon kanina, nung dinalaw niya si Attorney Zuleika Lopez, kung mayroon mang makikita, bakit hindi hayaan ang proseso na gumulong? Ito yung patungkol sa binabato nga nila sa Office of the Vice President. Bakit hindi hayaan
yung opisina ng COA na sila ang magsasabi sa atin sapagkat sila ay mayroong mandato. Kung gusto niyo talagang gugulin ang panahon ninyo sa ganito, tawagin po natin ang lahat ng mga opisina na pinagkalooban ng confidential funds. At palagay ko, maski Speaker Martin ay may confidential funds. Ang Pangulo mayroong confidential funds. Exactly. Kaya nga bakit si Inday lang ang target nila? Bakit si Inday lang? Kaya nakakatakot ang buhay ni Inday. Kaya siya talaga, sana yung mga PSG, yung mga nagmamahal dyan kay Inday, we have to protect. Kasi tignan mo si Inday kanina, nakita natin, kagabi dyan sa Pilipinas, yung inaakto niya, hindi siya vice president eh. Wala sa utak niya yung level ng vice president eh. She's acting like kaibigan na nag-aalala doon sa pasyente. Nakikita niyo, wala siyang pakialam na, wala siyang pakialam sa itsura niya, kung ano pa man, 'di ba, sa bihis niya, 'di ba, na bago humarap sa camera, dapat palitan muna yung mukha niya katulad ni Lisa Tanas, dapat bago humarap sa sa camera magmaskara dahil hindi kaaya-aya ang pagmumuka. At si Bangag Jr., hindi yan lumalabas. Kapag walang makeup, yung mga black eye niya, yung mga guro-guro niya sa mukha dahil sa addictus benedictus niya. So, bakit, ito si Inday, talagang makikita mo na talagang isang ordinaryong tao na concerned dito sa kapwa-tao niya. And now, tama si Marcoleta na bakit siya lang ang tinatarget sa confidential fund na ito. Okay, meron palang mga pagtitipo na ngayon sa Rizal Park, Davao City. Okay? So, napakagandang pangitain ito. And you go there, dyan sa veterans na sila ngayon, kung saan man sila manawagan sa veterans, dyan pa rin, you go there, not only a supporter ni Inday Sara, kundi supporter ng tunay na pag-aklas sa pagbabago. Kasi, dapat ang ating pakikibaka, wala ng political color eh. Kasi ako, I'm not here para para suportahan lang ang Duterte. I'm here to support you. Kasi ang magbebenepisyo dito kayo, whether you are green, red, yellow, 'di ba? O red na hanggang ngayon nabudol pa rin, Shonga Bells pa rin, or hindi pa rin gising, 'di ba? Ito yung pinaglalaban natin. Tapos yung si Torre, pinadala na naman ni Lisa Tanas doon kanina. 'Di ba? Yan ang simbolo ng demonyo eh. Pinadala niya na naman doon dahil naging successful sila doon sa ginawa nilang panggigipit sa KOJC. Nakita niyo na, di ba? Ngayon, sinusubukan nila, kumbaga tinitest nila yung water na kung po pwede yung mga panggigipit nila. Umubra doon sa KOJC. So, susubukan nila ngayon na baka umubra dito sa Vice Presidente. Kaso talagang palaban ang ating Vice Presidente. So, you have, kung talagang kayo ay may pagmamahal sa bayan, hindi na lang sa kay Inday Sara. Forget about it. Kaya niyang mahalin ang sarili niya. Kaya niyang mahalin siya ng pamilya niya. Yung pagmamahal niyo sa future ng inyong mga anak. Ako na mismo ang nagsasabi, ang nagkukontak po ng assassins o manggugurgur ay ang gobyerno ni Bangag. Alam niyo, ito, ilan tayo ngayon? We're 8,000 plus. Mga kababayan, si Zaldico, okay? I-echo nyo to, mga palangga. Yan natin. Si Zaldico, ang congressman ng Ako Bicol party list, ay nag-file ng kaso sa akin din dito sa Amerika. Pang-apat na case. Yung one case, dismiss na. 3 na lang. Quiñones, Robles, at ngayon, yung kay Zaldico. Ano ang nirereklamo ni Zaldico? O Zaldico, bakit hindi ka ito, papakita ko sa inyo yung kaso. Hindi pa naman 'to nasisimulan. Hindi pa natin 'to nasasagot. Alam pakita ko sa inyo. Okay. Kasi pag-usapan natin kung sino ang tunay na assassin. Ayan Ayan. Ayan po ang kaso. I-share ko 'to sa sa mga group. Okay? Ayan. Yan po, milyon-milyon ang binabayad. Ayan, Zaldico at Mylene ko. Ayan, versus Voljaquera. Final po yan nila dito. Kaya sabi ko sa inyo final nila dito, kailan to nila final? July, teka. Okay.
Anong date to? I think August. August or July. Ano ba date nito? Dami pumapasok na message eh. Okay, tignan ko lang yung date. Ito ipapakita ko sa inyo ang larawan ng bangag na administrasyon. Okay? Hindi pa natin nasasagot ito, pero sasagutin natin ito. Alam mo ginawa nito? You have to know eh. O asa na yung mga media? Yun, no? Tanungin nyo si Saldico. Ang nirereklamo nila dito, mga kababayan, okay? Okay. Ang yabang pa ng mga putang ina, ha? Akala mo talagang pure and pristine. Sabi niya dito, pinakilala niya yung sarili niya. Tignan natin. Ayan yung allegation niya. General allegation. Sabi niya, Mr. Ko is an incumbent member of the House of Representatives and the chairperson of the Appropriation Committee in the Philippines. Mr. Ko is also a founding member of Ako Bicol Party List. Okay? So, nirereklamo nila dito mga palangga, ito, defendant. Ako yung defendant. Okay? Sabi nila. Upon information and belief, sabi niya dito, defendant is a blogger who posts gossip videos. Gossip videos ba ang issue ng pagnanakaw ng gobyerno ni Bangag? Mga palangga, itong sinasabi na kasi gusto nila tayong patahimikin. Bakit hindi ka nagpapapreskon? Saldico. Nag-hire pa po sila ng private investigation dito. Ginagawa nila ang legal na hinahanap ako. Kasi pag nabigay sa kanilang information, naniniwala tayo, mga kababayan, at based sa ating informante, ginagawa nilang legal lahat para ipagurgur ako. Mamaya isa-isay natin. You talk about assassins. Ayun, sabi niya dito. Defendant, sabi ganun, defendant is a blogger who posts gossip video, referred to as blogs on her YouTube channel. Defendant goes by the name Maharlika. Her YouTube channel has 300 plus subscribers. Defendant has posted 1,200 videos and live streams videos in which have been viewed thousands of times. Hindi lang thousands of times. Yung pinresent namin, dun sa isang kaso, total of the views of my vlog, 100 million times. All in all na yon. More than that. Kung di pa nga na yung isa, baka billion na yan. May isa pa tayong channel pag kinumbine mo lahat. Ang ibig sabihin nito mga kabapalangga, etong gobyerno ng Pilipinas, ginagamit nila ang pera ng bayan para mag-hire ng mga dekalibreng lawyer daw. Tinatakot-takot nila na dekalibreng lawyer para patahimikin ako. Sino ba ako, kababayan ko? Sabi ko, hindi ito about Sara. This is about us. Nag-file ng kaso si Saldico. Okay, dahil hindi nila kumahanting, hindi pa nila nasiserve to, mga kababayan. Hindi pa nila nasiserve. Dahil, di ba, nireport ko yung bangag na administration sa FBI. Okay, actually nasa under protection eklabus ako ngayon. I cannot just tell you the whole thing. Okay? It's a secret thing. Okay? Pero ngayon sinabi ko na, manghula na lang sila kung anong secret thing na yon. Mga kababayan, pinailan ako ng kaso dito, pero kasabay nito, dahil dito sa Amerika, legal yung mga investigation. Lahat ng mga taong nakikita nila sa online na naka-attach sa pangalan ko, ay hinahunting nila o hinahanap nila. Saldico. Ang issue nila dito, mamaya basahin natin isa-isa. Okay? I have to share it sa inyo mga para alam ninyo. Ang sinabi ko kasi dito, dahil may nag-email sa akin, na yang si Saldico at yung asawa niya, kapag pumupunta sa Paris, according to my source, may email yan, pinresent ko, pinuntahan ko pa sa Paris, na bumibili ng mga luxurious apartment sa Paris. Di ba? At si Saldico ay what? Politiko. Karapatan ng taong bayan na malaman kung saan ang gagaling yung pinambibili nila ng mga apartment, ng mga luxury cars, mga lahat ng mga kaletsya nila sa ibang bansa o sa Pilipinas because they are they are government official. They are government official, they are public figure, at mayroon po silang pananagutan sa taong bayan. Ito ba ay chismis?
Buti sana kung sinabi ko na kunyari si Evelyn Itang Palanga. Random tao na hindi ko kilala, nakita ko lang, kunyari, nagko-comment si Evelyn Itang. Sinabi ko, ayan si Evelyn Itang na yan, magnanakaw yan. Yan siya ay bumili ng ganito, ng ganyan. All of a sudden, nag-invento ako ng kwento. Yan ang defamatory. But pag sinabi natin na naniniwala tayo sa nakikita natin sa pag-splurge nila ng mga pag-show off nila, di ba, ng mga luxury brands and everything, naniniwala tayo mga taxpayers at mga nagsisend na mga remittances na ito ay galing sa kaba ng bayan. Kasi if you compute ng kanilang salary, mga kababayan, magkano lang ba ang sweldo ng mga yan? Diba? Dapat na managot sila eh. Kung gusto nila ng audit, i-audit nila lahat. Yan ba ay galing sa negosyo? Yan ba ay galing sa kaba ng bayan? Ito yung classic example. Sino ako para kasuhan ng proxy cases ni Lisa Tanas na dating tumulong sa kanila kung walang kwenta ang sinasabi ko? Ito'y pagpapaintindi sa inyo. Forget about muna kay Inday Sara dahil politika yan. Hindi ako politiko. Boses niyo ako. 4 na kaso. And they're spending money. Here. Millions and millions and millions of taxpayers' money. I'm not sure if I'm allowed to share this pero public document naman ito, but I will share it sa sa mga dito sa Zoom natin ngayon. So ito 'yon, mga kababayan. Alright. Sabi niya, kinopunterya nila yung 4 na cases. Kung babasahin niyo 'yon, again, yung isa dismiss na. Okay? Lahat 'yon ang punterya ang aking platform. Pinapanood si Marlica ng libo-libong tao, 100,000 tao, 'di ba? Actually, it's not 1,000 views lang, it's millions and millions of views. Kaya ganito, nagpapakalat sa nag-gossip. Chismis ba? Ang pinag-uusapan natin, chismis ba ng kapitbahay na nagtsuktsakan, nag-away katulad ni Tulfo sa kanyang channel? Ayan, dapat si Tulfo, yung issue sa kanyang vlog ay puro katsipan, chismis. Ito, ano ba pinag-uusapan natin dito? Public interest. Isyong panglipunan na sangkot or ang magbebenepisyo ay Pilipino. Whether you are in Canada, in Zimbabwe, in Mars, as long as you are Filipino, kasama ka dito sa pinaglalaban ko. Pero ano ang ginagawa nila? They're trying to harass me. Mag-hire ng assassin. Tanga ka ba? Kung hindi mo pa maintindihan na bakit ang gobyerno ni Marcos ay mag-hire ng assassins. Ngayon, ano sabi nila dito? Plaintiffs have never met defendant. Of course! Di ba? Hindi tayo nagkakilala, pero bakit nagre-react kami sa inyong corruption? Dahil ikaw ay public figure and government official. Nagsa-show off kayo ng mga kaputahan ninyo mula sa tsinelas hanggang sa lahat-lahat ng inyong mga luxury brands. Di ba? May batas. May batas na dapat ang mga government official ay mamumuhay ng modest life, ng modest living. Diba? Dapat ang inyong paggawi sa buhay ay simple lang. Modest living ba ang ginagawa? Dahil may isang Maharlika, dakdak ng dakdak at ini-expose ang lahat ng mga involvement nila based sa ating informer, anong ginagawa nila ngayon? Tatakutin. Siyempre nga naman, di ba? Uubusin natin ang pera ni Maharlika. Mahal ang abogado sa sa Amerika. I'm telling you, 550 per hour ang pinakamababang charge dito sa lawyer. And ang retainer's fee, pinakamababa ay $15,000 US. Depende sa klase ng law firm. Depende sa location. So ang question ko sa inyo, magkano na ang ginastos ng gobyerno ninyo sa akin sa pamamagitan ng mga crocodile? 4 na cases. You compute that. Baka may 100 million lang na nagastos na sila. Sa ulo ko, wala pa yung mga bounty, wala pa yung mga assassins.
2 taon na po ako nagsasalita. Inumpisahan ko sa salitang babaeng ahas. Doon pa lang naalarma sila, sinira na nila ang sinubukan nila akong sirain. Tingnan mo ngayon, hanggang ngayon, sira ba ako? Sila ang sira dahil sila ang what? Sila talaga ang mga sira. Now, balikan natin. Saldico, ayan. Saldico versus Maharlika o versus Claire Contreras. I-google nyo po yan. Gumawa kayo, yung mga abogado dyan sa Pilipinas, magpag-aralan nyo, mag-research kayo, i-google ninyo pati. Okay? Ang Bacudio, tapos na yan. Versus Claire versus Contreras. Quiñones versus Contreras. Robles versus Contreras. Sino ba itong mga taong to nag-file ng case? Ito ba ay may kaugnayan kay Lisa Tanas? Meron! Si Quiñones, di ko naman kilala yan person. Si Ko, hindi ko rin. Pero they are itong si Ko, government official. Hindi pa ba kayo magtataka? Bakit sila mag-suspend ng lawyer sa Pilipinas at dito sa Amerika kung ito'y mere gossip lang o chismis? Chismis lang pala. Yaan nyo na yun si Maharlika. Wala naman nakikinig sa kanya. Ay nako, pero bakit nila ako tina-target? Bakit tina-target si Maharlika, mga kababayan? Ito. Oh. Ano ang number 1 nilang kinocomplain? Letter A. Ito daw yung mga sinabi ko. We don't care if you want to be extravagant using your own money. Having Dior, sabi niya, having Dior, hindi ko pa ito na-review kasi hindi ko pa ito nasasagot eh. Kung totoo ito mga sinasabi nila. Yeah, Congressman Saldi's wife, whose name is Mylene Ko. Now, where did the money come from? Your money? What is that gossip? I'm asking you, where did you get the money to spend sa inyong mga extravaganza? Yan ba ay chismis? Putang ina! Kongresista ka o ano ka? Representatives ka? Nasasaktan sila? Nasasaktan sila, mga kababayan? Tinanong ko lang, saan nanggaling ang pera nyo? Pero ito ay harassment at talagang akala nila ay mapapahirapan nila ako. Nagkakamali sila. Andyan kayo, mga kababayan. You're there. Tandem, group, ano tayo dito? Sama-sama tayo dito. Yan yung tanong, yan isa sa mga, sa ano niya dito. Okay, kasi kahapon may na-receive akong email coming from my lawyer. Sabi dito, sabi ko daw, use letter B, you spend money of our nation, which is why we don't progress. The Philippines won't change if our our politicians spend the money of our country having Dior closed, right? Kasi yung sinabi ko na, according to my source, pinasara nila ang Dior sa Paris. Remember that? What is the gossip in this statement? Na sinasabi ko na ginagastos nyo ang pera ng bayan, di ba? Ay, sinasabi ko, ginagastos nyo ang pera ng bayan, kaya wala tayong progreso. Chismis ba yan? Pare, father, rabbi, generals, meron pa po ba kayong utak o pagmamahal? Pilipino ako, ipinanganak ako sa Pilipinas. Di ba, ang inyong mga homily, ang inyong mga kaletsyahan, ang mga general sa mga event, di ba, na protektahan nyo ang Pilipino? Pag sinabi nyo protektahan nyo ang Pilipino, protektahan nyo ang Pilipinong katulad ko, katulad ni Attorney Zoleka. Hindi ka lang po protektahan mo yung gusto mong protektahan. Eto, ano ginagawa ko? Tinatanong ko ang mga politician, ginagastos kaya nagka-leche-leche ang bayan dahil ginagastos nyo ang pera ninanakaw ninyo. Is this gossip o chismis? Panglipunan. Dahil meron tayong karapatan bilang isang mamamayan na tanungin kung saan napupunta ang pera natin. Kahit ako'y nasa Amerika, parte ako ng gobyerno ng Pilipinas dahil number 1, diyan ako pinanganak, nagpapadala tayo ng remittance, nagpapadala tayo ng mga tulong, at what? Nasa dugo na nananalaytay natin. Di ba? Ang pagiging Pilipino. Ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan, kahit nasa Amerika, nagpapadala ng pera. Kaya huwag kayong mag-question, manahimik ka na, Maharlika, kasi nasa Amerika ka. Ito ang gusto nilang gawin sa akin. Takutin ako.
Di ba? Siyempre nga naman, pag kinasuhan ka, ay naku, nanginig na yan. Ganyan. Di ba yan yung mga portrayal nila? Di ba yung portrayal nila, yung unang kaso, naku, Maharlika, nagtago sa Mexico, 2 milyon ihanda mo na. Case dismissed. May nakuha ba sila 2 milyon sa akin? Wala. Pangalawa, parang ganun din, 2 milyon din yata ang hiningi nila. We'll see. Kung makakuha silang 2 milyon. Kahit ano naman gawin nila, wala naman ako 2 milyon. Di ba? Kahit pigain nila yung alindog ko, wala silang makuha 2 milyon. Next, eto yung mga kaano niya. Anyway, ito na nga kasi pumunta ako sa France. Sa France, di ba? Dahil sabi ng ating palangga, okay? Nakuha ko na yung email mo. Actually, ipapresent natin to as exhibit. But if you want to mag-witness ka, di ba? Pwede ka mag-witness as John Doe witness or Jane Doe witness. Kasi dito sa Amerika, gusto ko lang pala manawagan. Gusto ko manawagan. I'll take the opportunity. Sa lahat po ng mga kababayan ko, kung mayroon kayong kinalaman o narinig nyo, isa kayo sa mga nakarinig na ipapatay ako, nag-hire ng assassin, si Robles, si Lisa, nag-fix ng si Romualdez. Kung narinig niyo whoever you are, nasa restaurant kayo, kung saan man, pwede kayo witness as John Doe or Jane Doe. Hindi po kayo ma-expose sa public. Ang ginagawa ng lawyer ko, kasi I have a lot of John Does and Jane Does. Para lang sa kalaman ninyo. Sa Pilipinas, sa iba't iba, yung iba nasa ang mga nag-ano sa akin, yung iba nasa Europa na yung mga, sumpa. Ang sistema dito, kaya yung mga nag-inform sa akin na mga pinatapon na ni Lisa Tanas, mga tinanggal na sa trabaho, iba nasa abroad na. Sabi ko, natatakot sila huwag ka matakot. Kasi dito, kahit nandyan ka sa lugar na yan, 'di ba, via Zoom or online, susumpa ka. Meron kasing confidential lawyer. So ikaw, susumpa ka, mag-witness ka na nakita mo talaga, may personal knowledge yan na narinig mo, na ipapagurgur ako, during that time, nandoon ka. Pwede kang manumpa dito sa confidential lawyer, na si confidential lawyer, ito ipo-forward ng panunumpa mo dito sa aking lawyer sa case at saka syempre sa judge. So, ibig sabihin, protected itong mga witnesses na ito. Yan yung nangyari dun sa unang case. May 2 akong confidential witness, hindi na-expose yung kanilang pangalan. Dismiss ang kaso. Now, ito mga usapin dito mga pala na binabato ni Saldico, puro about usapin ng Pilipino na nagtatanong ako. Ayan, sabi ko, hello mga palangga. Sabi ko, itong property na to sa Paris, France. Sabi ko, ayan, according to our source, natatandaan ko to. According to our source, ito daw, binili nila, ganito, ganyan. Grabe, di ba mga palangga? Saan nila kinukuha ang pera ng bayan? Kawawa ang Pilipino, Ganun. Ito ba ay chismis? Ginawa ko lang ba? Ito ba ay may actual malice na tinatawag na gusto ko mong panirang puri? Paano naging panirang puri? Mga kababayan, ang usapin ng lipunan at now ngayon, anong kinasasangkutan? Mismo si Joel Villanueva, nagsalita yan sa korupsyon ni Zaldico. Is that chismis? Nabudol tayo ni BBM, sabi ni Agustar, third book kayo. Ngayon, ang ginawa nila, dahil, tingnan ko anong date nito. Okay? Basta I think, pinlay nila to. August 12. August 12 pa nila to pala. Alam niyo kung paano nalaman na may case pala si Saldico? Okay? Merong may isang palangga na nagtingin-tingin. Okay, nagtingin-tingin, Contreras, tinype niya yung pangalan ko. Tapos nag-pop up ito, kaya nalaman na merong case. So, hindi ko alam to August, September, October. Wala akong alam. Kasi, ang siniserva nila, based dun sa kanilang pinadala kahapon, pinadala ng lawyer ko actually, na nag-hire si Zaldico ng private investigator. Magkano po ang private investigator? Depende. Merong iba na merong $50 per hour, may $300 per hour, may $500 per hour. At ang ginawa nila, based sa report, ginawa nila, kasi legal dito yung mga investigator na ginamit nila, nag-file sila ng case para nila malaman nila kung ano yung mga whereabouts ko o ano yung mga business dealing ko, palpak naman. Based dun sa report, ay walang, dun sa may mga terminology, sa mga sightings nila,
kumbaga hindi naman connected sa akin yung mga information, di ba? Pati sasakyan, pinaimbestiga nila. Yung mga sasakyan ko, pati plate numbers and everything, pati mga tinirhan ko in the past. Kaso lang, past na yun eh. Wala talagang mabibigay na impormasyon sa kanila. Nasa kuweba na ako nakatira ngayon, so hindi nila ako mahanap. But anyway, ang nakikita ko dito mga palangga, at nag-ano pa sila, nagpa-publish pa sila sa Los Angeles Times, dito sa ano na to, nag-publication sila, pero that's normal process, okay? Nagumasa sila kasi hindi nila ako ma-hunting. Wala namang problema, haharapin ko to, yung kanilang mga kasong pangaharas. Pero ang gusto ko lang ipaintindi sa inyo, ang hidden agenda